discussion. Baka pwede kayong magbigay ng mga comments or reflections. Ganon din, baka meron kayong mga questions sa topic natin. So, pwede kayo mag-raise ng hand or chat. Sige, nasa ano po tayo ngayon sa discussion. Sige bro, Arvin. Hello, Boss. May audio ako. Rinig ako. Oops, wait lang bro, hindi ko naririnig eh. Baka may Hello. ano. Hello. Sound. Yan. Wait lang bro. Wait lang bro. Please. Pastor lang ata. Ayan. Go Vin. Hello. Meron na pass sa end mo? Yes. Sige. Post ka muna. So, short reflection. Tayo sa questions. So, let me, again, tulad mo na gawian na. Let me read. So, let's start with number 1. So, we are called to never bear false witness, and instead, to bear true witness of the faith of our brethren, and also of the goodness of our God. Talagang very clear yung negative command talaga na 9th commandment. Kasi ang pagbe-bear talaga ng false witness based nga sa study natin. Actually, yung reputational damage, pwede nang close to murder yun eh. Kasi, ika nga, pagka napahamak mo yung kapatid mo, nasiraan mo ng reputasyon, nasiraan mo ng dito, ng katayuan niya sa lipunan natin, ang nagiging danger nun, pwede maging maka-impact sa livelihood niya, maging cost naman, hindi makapag-provide sa family. And sa batas talaga, nalala ko talaga yung sa past din, na naka-encounter ng slander. Yung slander, punishable by punishable crime yun eh. So, bukod sa moral law, may pagsanggunin na rin yung natin, social o mga batas natin dito. Kaya maganda pag-iingat talaga that we do not bear false witness. Because it's very damaging. The extent, we may not know. Alam natin yung apparent harm, pero yung absolute harm, only God knows. Kaya napakabuti ng Diyos na may pag-iingat siya, may provision siya sa salita niya, at sa banal niyang sulat na huwag tayo mag-bear ng false witness. Because we don't know how much damage we can do to others. And we pray and we hope that God protects us from harming others to that extent. Nakakatakot. Ang maganda, let us bear true witness. Kung paano hindi natin alam yung absolute damage or harm pwede magawa ng false witness, hindi rin natin alam kung anong pwede maging absolute good, perceived good ng pag-bear naman ng true witness sa mga kapatiran natin na tumatayo sa pananampalataya, naninindigan sa katotohanan, at nagpapatuloy sa pananampalataya sa kabila ng mga naranasan nila. So let's always bear true witness and not false witness. So yun naman sa number 1. Just number 2, more in the practicals, dealing with gossip is to be handled with a multifaceted approach. Tulad nga sa 9th commandment, should keep silent in matters of deceit, while speaking words of appreciation and thanksgiving for those whom God tasked us to care for. And sino ba itong mga taong we should care for? It's not limited to just our family and our church. The people that we are to care for are those who have the Imago Dei. So yun yung yun yung panawagan sa atin ng Diyos. Kung nahihirapan tayo sa usapin ng gossip, na lahat naman tayo, di man tayo lahat gifted agad-agad, di man tayo mga strong in faith, di man tayo mga tawag dito pillars of tawag dito Christendom. So need natin ng mga practical steps, from small steps to large steps. Pero ang mahalaga, as long as we are being sanctified by God, nagpapatuloy tayo sa mga methods na alam natin na tapat sa salita ng Diyos na makakatulong sa atin para maiwasan yung pag-gossip. Yun talaga po. Kung hindi mo kaya magsabi ng mga parangal sa ibang mga kapatiran, magsimula ka muna sa magbagsasalita. Ika nga, better na yung silence. Ika nga, step by step, better yung silence, then mas better kung napapalitan ng words of appreciation, words of gratitude. Then lastly, again, regarding naman sa interaction natin sa ibang mga kapatiran, strong friendships view gossip as an explosive that harms people exposed to it. Parang tawag dito, parang apoy eh. Pag ba yung inner circle mo, or yung mga friends mo, or personally din, sa sarili mo, may kultura ba sa loob ng friendship mo
kapag naka-encounter ng gossip, yung mga steps nga na outlined kanina sa study, ginagawa agad. Like, pinapatay na agad yung conversation, dinideal muna, hinahayaang ma-deal muna sa taong involved, or tawag dito, pinuput on hold yung conversation hanggat makakuha na mas wiser or mas mature na brethren regarding sa matter na yun. Kasi inyong point kasi, na sa atin talaga, bilang mga pinatawad ng Diyos at bilang pinagtibay ng Diyos, dapat nga talaga na sa atin nagsisimula yung kultura, yung tradisyon, yung tamang practice ng pag-handle sa gossip. Kasi yun yung ginagawa ni Kristo. Yun yung ginagawa niya sa mga disciples na hindi niya hinayaan na mag-gossip sila sa isa't isa. Pwede patuloy sila manindigan sa salita ng Diyos kahit mga imperfecto sila, kahit mahihina. So yun lang naman yung mga reflections ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa study. So let us move to the questions first. So number 1, na-curious lang ako dito sa part na to kasi minsan may realities sa mga Kristiyano, di lang sa mga Kristiyano kundi sa lahat. What makes it difficult to say thank you to others who do you good? Parang isa yun sa number 1 ko. Then number 2, part din sa practicals, how do we go about repairing the damage caused by gossip? So yun lang naman yung mga questions ko pas. So, salamat ulit. And thank you, bro. Sige, baka may sabihin si Transform. After na to, sagutin muna natin yung questions ni Arvin. Tapos ang next ay yung nasa Transform and Reforming. So, Vin, yung number 1, what makes it difficult to say thank you to others who do you good? So, isa yun, possible na hindi naman nagkaroon ng culture talaga na nagsasabi ng mga honorable things within the family. Pwedeng kinalakan talaga na gano'n na kapag nag-uusap sila, puro yung mali yung pinag-uusapan. Hindi nakakaroon ng pagiging vocal sa recognition ng mga godly na ginagawa. Hindi nakakaroon ng recognition sa mga maka-Diyos na ginagawa. Possible yun kung bakit hindi sanay na makita yung mga kabutihan na ginagawa ng iba. Kapag nasanay tayo na hindi natin nakikita yung graces, nasanay talaga tayo doon kasi it takes practice, it takes cultivation para makita natin keenly yung grace na meron sa iba. Talagang kapag ang focus natin palagi ay yung mga nagagawang kasalanan, ganun palagi at mapakasaklap nun kapag wala ka ng ibang makita kundi kasalanan, lalo na sa mga providentially placed sa loob ng bahay. Buhay rather sa loob ng buhay. Kunyari, yung mga magpapamilya, ako parent ako, tapos yung kunyari sila habang lumalaki, puro mali niya yun nakikita ko, napakasaklap nun. Kapag bilang mag-asawa, puro mali na asawa mo nakikita mo, you cannot see their God given na mga graces, yung mga fruit of the Spirit, hindi mo na makita, napakasaklap nun. So it takes grace to see grace. Ayun yung number 1 mo, baka meron ka lang additional. Amen din, Pas. Regarding din sa grace to see grace. Yung sa part niya ng culture na hindi nakalakhan yung pagpaprovide ng Thanksgiving. Talagang part din niya sa nire-regenerate sa atin ng banal na spirito na makita, yun na yung greatest lesson natin that we are saved not because of our own merit, not because of what we have. Pero lahat yun, grace by the faith given to us by God. So doon pa lang, kahit mahirap, lalo kapag yung kapatiran mo may nagawang atasa sa'yo pero ginagawa ka pa rin ng kabutihan. Talagang mahalaga na hindi nawawala yung puso na nagpapasalamat dahil yung Diyos, siya yung unang nagpakita sa atin ng kabutihan. So yun yung nag-inspire talaga. We have no excuse to not say thank you, to be appreciative, to have thanksgiving, to have gratitude. So yun lang naman, Pas. Amen. Yung number 2, bro. So, how do we go about repairing the damage caused by gossip? So, depende yun sa degree ng damage ng gossip, no? Pero dalawa ang way how to make reparations dun sa damage. Kasi pwede naman na
yung isang tao ay mag-repent sa harapan ng Diyos, pero meron kasing tinatawag sa scripture na reparation, no? So ibig sabihin meron kang ibabalik. Kunyari nagnakaw ako. Nagrepent ako sa Diyos. Kinabalik ko pa rin 'yon. Hindi pwedeng nagnakaw ako, ninakaw ako ng pera yung isang kapitbahay. Tapos nagrepent ako sa Diyos. Nasa akin pa rin yung pera. May part yun ng repentance, ano? Na ibalik ko yung kinuha ko. So, yun yung reparation, yung sinasabi mo dyan na repairing the damage. Kasama yan sa repentance. Dalawa yung pwede natin maisip. Depende yan sa degree ng damage. Una, mare-repair yung damage if we confess our sins dun sa nagawa natin ng kasalanan. So, pwede tayong patawarin mo ko dahil may mga mali akong sinabi sa iba tungkol sa'yo. Forgive me, asking for forgiveness. Una yon, direct. Depende kung sobrang lala na talaga ng mga talagang backstabbing gossip, talagang naninira ng tao na naging public na siya. Kailangan public din ang confession. Kailangan public din na sabihin, nagkamali ako, mali ako ng sinabi sa tao to. Sinabi ko lang talaga siya dahil gusto ko siyang siraan. That will, it will not bring back, of course, everything. Pero, yun ay part ng repairing the damage done. Na kailangan sabihin na, wala akong maisip na example pero may mga nangyari na yan. Specifically na nag-confess na hindi totoo yung sinabi nila. Kunwari, sa isang korte, bayaran lang pala sila. Hindi talaga sila totoong testigo. Nabayaran sila. So, kailangan nila mag-confess. Sabihin nila, hindi talaga totoo yung sinabi ko. Kasama yon sa reparation kung public na nangyari. So, dalawa, privately confessing sin sa taong pinagchismisan, at pangalawa ay public reparation na pwede i-confess na hindi totoo yung mga sinabi ko in public. So, ayan bro yung sa number 2. Baka meron ka diyang mga answers or comments. Siguro final comment na rin, Pas. Yung nasabi mo nga na kailangan talaga na ninidil siya in a way na hindi magkakos pa ng further gossip or yung further damage nga. Ito kasi nakakatakot talaga sa usapin ng gossip na we can say a simple combination. Ganun lang siya pag i-analyze mo objectively. You can say a few sentences, a couple combination of words. Pero pagka lumabas, tas yung sa receiving end, na-realize niya na pwede maka-skew sa perception niya ng tao, maka-impact sa makikitungo niya sa taong yun. Yun yung mga bagay na yun na kwento ko kanina. We don't know how harmful we could have done that. Pero ang preserving grace naman natin, lagi naman, na kapag ka nakapahamak tayo, ang Diyos nagpapatawad, ng Diyos ang gumagaling at nag-aayos ng mga nasira. Pero kailangan may pag-iingat pa rin tayo na hindi natin actively sinisira yung inaayos niya. So, ganun talaga, Pas. Kailangan talaga maging instrumento tayo ng pagbabago sa iba. At maging instrumento din tayo ng pagbabago ng salita, na binabago ng salita ng Diyos. So, yun talaga, Pas. Mahirap talaga baguhin yung mga ganung damages, mag-repair. Pero yun kasama yung sa lakarin natin bilang mga Kristiyano. We're not to be gossipers, but to be professors of the true faith, of the true Christian faith. And sa atin pa lang, mamatay na yung gossip. Kahit gano'n pa kahirap, kahit gano'n pa ka-tempting. Sa atin nag-e. Yes. So yun, Pas. Salamat. Salamat muli mga brothers and sisters. Salamat Arvin sa mga reflections sa mga questions. Kay transformed and reforming. So okay, so good evening po sa lahat. So I'm from Cebu. I'm just using the email po sa aking FB page, and napadaan lang talaga ako kasi may sinesend kasi na link si Sister Monica doon sa isang GC, kaya ako napattend. And praise God kasi may time naman nga available na makapag-attend. And two things talaga yung na-realize ko.
which is I shared 2 verses sa chat, which is Mhm. yung Proverbs 18:21 at saka yung James chapter 3 verse 10, which says, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit." And yung sa James chapter 3 verse 10 is, "From the same mouth come blessing and cursing. Mhm. My brothers, these things ought not to be so." So, nare-realize ko lang in very simple terms nga, we are to be very careful of the words na binibitawan natin. And as Christians, dapat yung binibitawan natin ng mga salita is talagang in accordance talaga to Christ-likeness. Mhm. Kasi even as Christians, we are also very prone of gossiping. Madalas hindi lang natin namamalayan. And I as well, many times guilty din ako sa mga ganitong bagay, but it is by the grace of God talagang that by the power of the gospel na walang kasalanan na hindi napapatawad talaga. Mhm. Talagang it's kahit this topic might seem simple to others, but this brings an eternal impact talaga for those who are in Christ. So praise God talaga for this topic, and praying this ministry will continue and will flourish talaga hanggat babalik Mhm. si Christ one day. Mhm. Yun lang po, Pas, and God bless po sa lahat. Maraming salamat. Ano po ulit ang name nyo? My name is JP Ligan po from Cebu. JP. Ayan. Hello po. Thank you po, Kuya JP. Salamat po sa mga reflections nyo na very helpful. Ayan. So, next naman ay si Kiel. Ayan. Sabi ni Kiel, so dalawa yung question ni Kiel. Paano po if ikaw ang topic ng gossip? How should we react or handle it? Ayan. So, ito naman yung question ni Kiel, if pag ikaw mismo yung pinag-uusapan, o ikaw mismo yung pinagchichismisan, paano daw natin i-handle as a Christian? For one, kung nakarating sa atin yon, ibig sabihin, gossip din yon. Ibig sabihin, may isang nakarinig o kasama sa mga nagagasip ay sinabi sa iyo. So, bilang second-hand receiver ka rin ng information eh. So, meron kang mga pwedeng gawin. Ang pwede mong gawin una is to confirm it. Kung may nagsabi sa iyo na ay ganito pinag-uusapan ka, isama mo siya, halika, pagpuntahan natin. Halika, kausapin natin kung ano yung mga sinabi nila. So, it can be. So, kung kayo naman ay equal parties, pwedeng isang unang gawin mo. Una, para ma-confirm mo, kasi second-hand information din yun eh. Hindi ka rin naman maniniwala kaagad. Hindi ka rin maniniwala agad-agad. Na porket may nagsabi, na agad siya, 100% true. Chismis rin yun. So, in order to confirm it, let's talk. Tara, sabi mo may nag-uusap tungkol sa akin, sila ganito, sila ganyan, pinag-uusapan ako, tara, samahan mo ako, kausapin natin sila. Yun ang best, no? Pero ang hindi dapat gawin ay maniwala agad at mag-gossip din kayo nung nagsumbong sa'yo. So, it's, ayan, mga na yan, series of backstabbing gossips na rin yan kapag ganyan yung nangyari. We don't know. Totoo ba? May nag-usap ba talaga or not? Kasi hindi ka first-hand receiver ng information eh. So, yun, wag mo agad tanggapin na true lahat yon na parang, totoo lahat to, nasaktan ako kasi ganito, ganyan. We don't know eh. So, hindi dapat tayo kaagad mag-react as if
first-hand information yon. Ang second-hand information ay second-hand information. So, kung maging concerning talaga yon, kung hindi mo kayang i-bear na burden ka, talagang directly talk to the person. At maganda, kasama mo yung nagkwento. Kasi, pag kinausap mo yung mga quote-unquote na mga nag-victimize sa'yo, hindi mo naman pwedeng sabihin na, sabi ni ganito, pinag-usapan niyo ako. Mas maganda, magkakaharap na kayo. Mas maganda, mag-usap-usap na kayo. Ganyan ang dapat na maging regular na practice, lalo na tayo ay mga mananampalataya. Meron tayong confrontation. Kapag may yun ay mga informal, lalo na sa mga formal. Kapag may mga formal disciplines na nangyayari, lahat ng involved, pinapatawag, lahat ng pinaghaharap-harap, hindi pwedeng hindi. So, yun yung una, Kiel. So, baka may follow-up ka dun sa una, before we go sa... Okay na po, Pastor. May nagpapatanong lang po. Thank you po. Ayan, thank you. So, yung another one ay, how can we differentiate gossiping from ranting? Is it bad if we rant sa iba kung anong ginawa ng iba sa atin? Kahit na dalawa lang naman kayong nag-uusap about that matter. So, yes, I would makakategorize natin, no? Makakategorize natin na yung ranting ay also gossiping. Kasi malalagay natin siya under ng backbiting gossip eh. Katulad nung naging definition natin, yung una, bearer of bad news siya. Bearer of bad news siya, kahit totoo pa. So, yes. Kaya ang practice talaga ng mga mananampalataya, if we want to rant, you rant to God. Kung gusto nating magbuhos ng mga bigat na bigat tayo, yan sinabi ng Panginoon eh. Cast your cares upon Him, for He cares for you. Yung Book of Psalms, punong-puno ng rant yung Book of Psalms. Sabi ng yung mga nasa awit, Panginoon, araw at gabi na ganito, Panginoon, wala naman akong ginawang masama, pinupurso nila ako, Panginoon, I am innocent. Panginoon, bakit ganito? Panginoon, gabi na, araw at gabi umiiyak ako. Panginoon, bakit puro kadiliman? You rant to God. Yung isang dapat na maging practice ng mga believers, ng mga mananampalataya, dahil lang Diyos ay Ama, siya ay Tatay. Pwede mo ibuhos sa Kanya lahat ng rant mo at makikinig siya. At makakabuti pa lalo siya kasi masasanctify ka eh. Masasanctify yung yung perception mo dun eh. So, yun yung isa. Kung gusto mo mag-rant, sa Diyos ka mag-rant. Kahit sa ibang tao. Tapos, masasanctify ka dun. Pangalawa, hindi ako nag-encourage talaga na mag-rant. Kasi iniisip natin parang normal yung rant eh, no? Parang deserve ko na mag-rant. Kasama sa emotional, mental well-being ko, makakabuti sa akin mag-rant. Pero hindi eh. So una, sa Diyos. Pangalawa, you can ask counsel. Hindi rant, pero you can ask counsel. You can ask counsel sa mga authorities mo. Anong gagawin ko sa ganitong situation? Kasi mag-rant ka lang naman if, kunyari, may injustice na nangyari, o kaya naman may ginawang mali sa'yo. So, pwede ka mag-ask counsel how you can handle that. At dahil ang nangyari talaga pag-rant ay pag may maling nagawa sa'yo, you confront that person. Nag-rant ka tungkol sa isang tao, kausapin mo siya directly. Sabihin mo sa kanya, ganito po yung concern ko.
ganito po yung nangyari. So you confront. You don't talk to other people, you talk to that person na nirarant mo. Pwede kayong mag-usap ng civilly as a believer. So, ayun yung tatlong masasabi ko, no? So, you tell it to God, you ask for counsel how to deal with it, at number 2, you talk to that person directly. So, doon sa pangalawa, Kiel, baka meron kang follow-up dito. Okay na po, Pastor. Salamat po. Ayan, okay. So, tama si Monica. Yung ranting ay disguised bilang therapeutic daw. Sarap sa pakiramdam. Mag-rant ako. Ang hirap nun. Medyo nalito ako dun Magkaano kayo yung John Paul the First and John Paul the Second. Sige, unahin ko muna yung John Paul II. Deacon Marlon, baka may ano ka doon. Deacon Marlon or Deacon Gino? Ay, wala pa. Tatanong lang ako kayo. Pero si John Paul II muna. Okay. So, next si Deacon Marlon. Si John Paul, masasabi po bang gossip ang isang pag-uusap kung nag-uusap ang dalawang tao pero hindi naman po binabanggit yung pangalan ng taong iyon? Sa madaling salita po ay gossip na po ba kung ituring kayong nag-uusap ang dalawang tao pero di naman po nabanggit or walang nabanggit pong pangalan? Wala pong subject kundi generalize na lang po ang pag-uusap. Pero ang dahilan ng pag-uusap ay dahil sa isang tao na nakakitaan po na dapat pag-usapan for their own good naman. Ayan. Thank you dito, no? Paul. So, yung definition natin ng gossip. Una, it's bad report. Pangalawa, behind someone's back. Pangatlo, out of a bad heart. So, kung wala siya at may pinag-uusapan tungkol sa kasalanan niya at hindi naman ito out of a bad heart, depende yan. Kung nag-uusap sila sa usapin ng discipline, nag-uusap sila paano i-confront yung tao na yon, no problem. Okay lang. Kasi nasa planning stage kung paano siya i-confront, paano siya i-deal. No problem. Pero make it sure na yun yung point. Ibig sabihin, nag-uusap ito for the sake of discipline, for the sake of formally addressing it, pero hindi nilang nila pinag-uusapan na walang gagawin, na walang mangyayari. Kasi yun yung katulad nung inopen up ni Kel kanina, pwedeng kasing mga ganun yung mangyari Pero ang Matthew 18, para sa kabutihan ng taong yun, kakausapin na may gagawin silang paraan talaga. Kunyari, depende pa yun sa relationships. Kunyari, mga magulang, nag-usap yung mag-asawa kung paano i-deal yung anak nila. Hindi gossip yun. Out of the goodness of their heart yun. Nag-uusap sila, paano ba natin kakausapin to? Paano ba natin i-deal tong batang to? Hindi gossip yun. That's not gossip. Pero make sure na may gagawin talaga. Hindi sila nag-usap lang for wala. So, no, hindi siya gossip. If usapin siya ng discipline, usapin siya ng nurture, usapin siya ng for the good of that person. Mahirap lang yan kung more than 2 ang involved, no? Kasi dapat hindi kasama sa usapan yung wala namang mayaambag. Hindi dapat sinasama sa usapan yung hindi namang concerned. Hindi dapat sinasama sa usapan yung alam mong hindi naman talaga part at dapat maging part ng conversation. So, I think yun yung una, make sure the proper yung motive. Pangalawa, kailangan may gagawin talaga. Pangatlo, yung mga kasama sa conversation ay dapat talagang kasama sa conversation. Hindi yan free for all. Hindi yan free for all. So, si Paul Faderagao. Baka may follow-up ka doon, Paul. Okay naman po, Pas. Maliwanag naman po. Salamat.
Ayun. Okay. Si Paul, unahin ko muna yung second ni ni Paul the second. para diretsohin natin. After nito si Paul natin, tapos si Deacon Marlon. Base po sa number 4 na practical habits in the battle of gossip, ano-ano po yung mga practical na dapat gawin? Ano yung number 4? Number 4. Every bit of gossip ends with you. Ano po yung dapat gawin kung kami naman po maka-encounter ng ganong pagyayari? So, nasagot na ba to, Paul? Yung may naging question kanina na paano pag ikaw naman yung pinag-uusapan. So, I think, kung yun yung ibig sabihin, nasagot na siya, no? Tama ba? Sige po. Okay. Ayan, Salamat. Okay. Thank you, Don. Sige, yung kay Paul natin. Paul ng ARBC. Question. For example, an unbeliever speaks very badly sa isang friend mo. You corrected the ranter. However, nagpatuloy. Do we have the duty to tell yung taong binabadmouth or is it considered gossiping? So ito nasa informal setting, no? So may isang unbeliever na nagbabadmouth sa isang kaibigan at kinonfront naman yung nagsasalitang yon. May duty ba tayo to tell yung taong binabadmouth or is it considered gossiping? So maraming pwedeng gawin dito, Paul. Kung napapatuloy pa rin siya sa ginagawa niya, sinabihan na siya na huwag niyang gawin yon. Pwede nating sabihin na kausapin natin yung kaibigan ko, harapin mo. Or pwede nating directly sabihin sa kanya na sasabihin ko yan sa kaibigan ko para magkaharap kayo. Yun kasi iniiwasan ng gossip yung confrontation. So kapag nilagay na sa equation, nilagay na dito sa table, yung idea ng confrontation, dalawa lang yung mangyayari. Titigil siya sa ginagawa niya. O kaya naman, hindi niya na ipaparinig sa'yo. O kaya naman, pangatlo, magko-confront sila, which is better. So I think ang dapat gawin doon ay ilagay sa table yung idea ng confrontation. Either kausapin mo na lang siya ng diretso kung may problema ka sa kanya, or sasabihin ko sa kanya, mag-usap tayong tatlo. So, ganun yung gagawin natin. Kasi mahirap yun na pag sinabi lang natin sa friend natin na yon, ganun pa rin yung mangyayari. Pag sinabi natin sa friend na yon, second hand information din yon. Tapos, anong gagawin niya sa information na yon? Pwedeng mag-usap din kayo tungkol doon sa nagbabadmouth. So, ano yun? Becoming the monster you're fighting with. yun yung mangyayari sooner or later. So, ang maganda doon ay ilagay sa table yung confrontation. So, baka may answer ka doon or comment, Paul. Or follow-up. Ayan. Thank you, Paul. Tapos, si Deacon Marlon. Good evening, Pas. Good evening din po sa lahat. Bali, Pas, yung question ko is, we all know na yung gossip is talagang nanggaling siya sa kasalanan ng mga puso natin. Pero pwede ba nating sabihin pa sa isang iglesia kung kaya nangyayari yung gossiping is pwede ba natin isipin din na dahil sa lack of intimacy and lack of trust ng bawat miyembro sa isa't isa. Kaya we tend to
parang i-feel yung mga information na dapat personally na nalalaman natin sa mga brethren natin or sa kanila mismo natin naririnig dahil yun nga, dahil pwede rin lack of trust kaya hindi nila nababahagi sa atin or the other way around kaya tayo yung nag-feel ng information. Pwede ba nating maisip na may ganong klaseng contributing factor din, especially bilang isang iglesia pa? And thank you, Don Deacon. Yung mga nabanggit mo, Deacon, I do not think na contributing factor siya. Ang pinaka-contributing factor ng gossip ay lack of courage. Kasi yung gossip, again, it's behind someone's people's back. Bad information. At yung lack of courage, nakausapin yung tao directly, dun nagkakagulo. Dun nagkakaroon ng problem. Pag hindi, kasi pag nagkaroon ng direct communication, nawawala lahat yon. Dun nagkakaroon ng clarity, dun nagkakaroon ng confrontation, dun nagkakaroon ng, kasi hindi pwedeng sabihin na, hindi kami close, kaya hindi ko siya ma-confront. Kaya hindi ko siya matanong. Hindi. It's fear of man. Pwede nating sabihin yon. Ang hindi dapat mangyari ay matakot sa tao. Fear of man. Fear of man, lack of courage, I think yun yung mga factors na yan. Kasi kahit hindi mo close, kung meron kang covenant responsibility, dapat mo siyang gawin. Dapat siyang gawin ng mga mananampalataya. Hindi kailangan na maging close muna bago mo gawin ang responsibility. Parang hindi ka, i-build ko muna, tapos saka na lang, pag saka ko siya kausapin. No, hindi siya ganun eh. Kung ano yung dapat gawin, siya yung ginagawa. So, ayun, I think yung fear of man, natatakot sa tao, natatakot sa reaction, natatakot sa sasabihin, ayan, yun yung mga contributing factor. Kasi kunyari, ang isang parent sa kanyang anak, meron din silang sort of ganun eh. Kailangan niyang i-confront yun. Kunyari, ang isang magulang nasa abroad, hindi ko pinapromote yun. Nasa abroad yung magulang, pagka uwi niya, may kasalanang ginawa yung anak niya, hindi naman sila close agad eh. Pero kailangan niya itama yung anak niya, kailangan niya pa rin siyang discipline. So hindi siya dependent doon sa closeness nila, naka-dependent yon. Ano yung responsibility niya bilang parent? Sa church, ano yung responsibility ko bilang isang member? Doon magkakaroon ng problem. So, bearing a bad news, yung context ay some behind people's back. Yung pangatlo naman ay out of a bad heart. So, out of good heart, kung i-confront natin, gawin natin, magkaroon tayo ng courage para hindi behind someone's people back. Tapos, ganun din ay kausapin natin ng directly kung ano ba talaga yung truth. Kasi doon natin malalaman kapag kinausap natin eh. Hindi natin kinausap directly para malaman natin kung ano yung totoo. So, hindi ko masasabi na lack of intimacy ang problem, fear of man, at saka lack of courage. So, baka may follow-up ko doon, Deacon. Thank you, Don Pas. I truly agree, Don Pas. I think talagang madalas is takot tayo dun sa mangyayari or takot tayong harapin talaga. At kung sakali man na hindi sila maging, kunyari may kinontrol ka, hindi siya naging honest, or hindi siya naging truthful dun sa mga sasabihin niya sa'yo, I think hindi mo na concern yun. Baga, accountability niya na sa Diyos yun. Kung wala siyang tiwala sa'yo, okay lang. Basta out of good heart, ginawa mo yung part mo. Rather than filling the gaps, kumbaga. Ang maganda yung nabanggit niyo Pas talaga na fear of man talaga yung pinaka-problem doon. Hindi yung lack of intimacy or lack of trust talaga. Salamat Pas. Yes. Saka kasi pag kinausap mo, you should trust eh. Kung ano yung sasabihin eh. Hindi
Yes, Pas. Health, oo, hindi healthy na pag may kausap ka, mukhang di totoo to. Hindi ka, you should Hindi para sa trustful. Senado na nahuhuli. Yeah. Oo. Yung mga ganun. Kailangan i-trust mo yung mga pag-uusapan niya. Trust mo na credible yun. Yes. Ibaga saksi niyo yung Diyos, parang gano'n. Tama. Thank you, Pas. Thank you, Don Deacon Marlon. Asa na yung kasunod? Si Charlene, ano? Si Charlene, bakit po kaya mas prone ang mga babae na mag-commit ng gossiping? Ayun, so, generally speaking, lahat tayo ay nagko-commit ng gossip. Pero katulad ng nabanggit mo, Charlene, bakit mas prone yung mga babae na mag-commit ng gossip? Dahil ang mga babae kinrate ng Diyos para na meron silang hinahanap na intimacy through talking. Kinrate ng Diyos ang mga babae na nafe-feel nila na sila ay belong, loved, sa usapin ng conversation, sa usapin ng verbal communication. So I think isa yon na factor. Kasi yung mga lalaki kahit di masyado mag-usap, okay lang sa kanila eh. Kahit konti lang pinag-uusapan nila, ideas pinag-uusapan nila, ayan, okay lang eh. Pero ayun, sa mga kababaihan, may mas prone kasi yun, created sila to talk more. So talagang kinrate ng sa mga kababaihan to talk more. At ganun din, ang topic na pinag-uusapan ng kababaihan madalas ay life. Kasi interconnected nga lahat eh. So, kung ano yung buhay, ano yung nangyayari, ano yung mga updates, ganyan. So, I think kaya may tendency yung mga kababaihan sa gossip because of the nature na binigay sa kanila ng Panginoon. To be concerned, to be nurturers, to be nilikha silang gano'n ng Panginoon. So, pero again, sa ganong design ng Diyos, hindi dapat siya madala doon sa gossip. So, maganda yung nanay ni Doug Wilson, no? Yung sabi ng nanay ni Doug Wilson, kapag may nagchichismis, kausapin agad natin. So, yun yung true concern. So, yun lang ang masasabi ko doon, Charlene. Baka may follow-up ka. Ayan. Si Brian. Hello, Bri. Tapos after ni Bri ay si... Ano ba yan? Mga tanong ni Ed eh. Tapos... basahin ko yung tanong mo ha. Tapos sunod ay kay Paul. Ayan. Si una kay Bri, tapos kay Paul. Ayan. Sabi ni Brian, paano po kung nag-ask ka for help kung ano ang dapat gawin, kaya mo nasabi yung sitwasyon at yung ginawa sa'yo ng isang tao, considered po ba yun na gossip? Ayan. So, thank you doon, Bri. Doon sa list natin kanina na binigay ni Barry York, sinabi niya na hindi gossip kung nanghihingi ng counsel. So, ibig sabihin, in-open up itong situation na to para malaman natin kung ano yung pwede natin gawin, kung ano yung mga dapat nating steps. So, hindi siya gossip kung humihingi tayo ng tulong. Kung ano yung gagawin. Kung baga nasa area siya ng counseling, parang what should I do, ano yung pwede kong gawin. Hindi siya gossip, again, pag humihingi ng help. Ayan. So, ayun bro. Hindi siya gossip. Ayan. Okay. Sabi ni Ed, ask ko lang kung paano, for example, may nagkakalat na gwapo daw. Ang gwapo-gwapo niya daw. Gossip ba yun? Grabe, no? Sino yan, Ed? Nagkakalat ng ganyang kwento tungkol sa'yo. Baka dahil ano yon? Outdo one another in showing honor, no? Makurot ka dyan ni Blessed. Kuruting ka dyan, ha?
Ayan. Sige, si Paul muna, Ralph. Basahin ko muna kay Paul. Tapos, yung last ay si Ralph. Sige. As a teacher, sabi ni Paul, sometimes students share very extremely sensitive case sa teacher and they will only share it sa'yo if you agree not to tell to anyone. I guess extended na ito sa idea ng gossiping. I know the SOP on these situations. I'm just curious how we properly deal this. Meron kasing sense na sa'yo lang inopen ng bata and you promised not to say anyone. Clear naman sa akin kung paano siya i-deal. Pero how you think of this? Ayun. So, ito kasi, I understand yan, Paul. Ang problem kasi ng mga bata, even nga tayo di ba? As adults, we don't know what to do. Sila rin, ganun din, may idea kasi dyan ng ranting Idea ng ranting, idea ng nababurden sila, gusto na lang nilang i-open up, gusto nila may ibang makaalam. Pero ang idea kasi nun, dahil wala silang ibang mapagsabihan, hindi nila makausap yung proper na dapat nilang hinga ng payo. Sinasabi lang nila yon with nothing. Na hindi yung gagawa ng paraan, hindi yun walang seeking of help minsan. Gusto lang nila na ma-unburden yung puso nila. So, nag-open up yung mga bata if there is some sort of closeness na. Hindi mag-open up yung mga bata kung hindi sila close. So, yun yung mga factors. Siyempre bilang Kristiyano, pwede nating sabihin sa kanila directly na problem sa family, kausapin nila directly yung family nila. Pwede nating sabihin sa kanila na ask for help sa parents mo. Ask for help sa mga proper na tao na merong nakapaligid sa kanila. Or, pwede rin natin na magbigay na tayo ng counsel kahit na unasked. Ganon yung magagawa natin, Paul Kasi, lalo na nasa age pa yan ng mga bata na nagkakapakas pa sila Minsan yung concern nila, yung hindi naman mabibigat. Minsan mabigat para sa kanila yun, pero hindi naman totoo mabigat. Minsan talagang mabigat, kailangan na i-direct yun sa proper na authorities. So, depende yun kung ano yung klase ng mga i-open up nila. Pero, as much as possible, pwede natin sila i-guide. Huwag mong sabihin yan kung kani-kanino. Sabihin mo yan sa tamang tao. Sabihin mo yan sa makakatulong sa'yo. Huwag mong sabihin yan dahil gusto mo lang gumaan yung loob mo. Pero hindi na magagawa ng paraan. Pwede na sabihin mo yan sa Diyos. Manalangin ka. Sa Diyos mo ibigay yan. So, ayun bro. Baka may follow-up ka doon bro. Pero totoo yan na nangyayari. Hello, Pastor. Ayan. Go bro. Nangyayari talaga siya meron talagang mga nag-share ng as in sensitive to the point na kailangan mo ng report sa proper authority talaga. Kaya lang minsan yung bata nagtithreat na ng may gagawin sila kapag sinare mo yung ganito. Ayun ang masaklap. Yun yung nakakaano yun ang oo. So, parang naisip ko kasi Grabe no, sinira ka na, ikaw pa na threat binibictimize din nila yung kausap nila into dun sa pit na meron nila. Sa akin naman sa experience ko, ang ginagawa ko kapag sensitive na simula pa lang, tinatanong ko na ano ba tong aanuin mo sa akin? Sasabihin mo, yes. May magagawa ba ako dyan o wala? Ayan. Tapos, tama. Kapag minsan kasi iba naman willing open talaga sasabihin na lang nila sa'yo. Ang sinasabi ko, wala akong magagawa dyan. Pagpipray kita, pero asahan mo, i-report ko to sa mga kailangan makaalam. Sinasabi ko na kagad,
Kasi iniisip kasi nila, okay lang. Oo, normal lang. Normal lang. Kaya lang Pero kasi, pero pero, mm, pero bro, sa totoo nun, pag sinabi na sa'yo ko lang sasabihin 'to, hindi totoo yun, eh. simula na yun eh. Sa'yo ko lang Oo, sasabihin to may ngayong araw. may iba ng pinagsabihan, mga high schooler, eh, 'no? Oo. Ayun. Pero nakita ko, Pastor, na applicable din yung sa Christian principle na pag may Mm. mga ganun talaga sinishare, either dalahin mo dun sa concern nila or doon sa proper Yes. talaga na authority. Mm. Kunwari, di talaga kayang ayusin ng silang dalawa lang, dalhin mo na sa pastor. Mm. Yan. Yes. Hindi yung i-deal mo na i-comfort mo kasi nalulungkot siya. Chismis nga eh. Natural, Oo, magkukuha ng yes. simpatya yan, di ba? Ng agree sa kanya. Oo. Siguro iwasan natin yung kapag may nag-share sa atin ng ganitong experience nila, ang unang response natin ay comfort. Oo. Iwasan yung ganun kasi kailangan nating i-qualify kung Hindi natin alam, eh. oo. Oo. Truth ba yun or Ang nagiging response kasi agad, ganun ba? Okay lang yan. Hindi nga okay eh. Hindi nga okay, di ba? Pero Oo. ayun, story, naging reflection ko sa experience ko tungkol sa ganyan Mm. na kailangan talaga i-confront mo Mm. yung tao. I think maganda next week, Mm. about sa confrontation. Aba, Anyway, ayun lang, Pastor. Thank you. thank you, bro. Yan, sige. Very ano yun, nangyayari talaga. Ayan, sabi ni Blessed, your secrets are safe with me and with all of my friends. So, sa proper people talaga. Sino yung kanina? Si Ralph. I think last, no? Si Ralph. Go, Ralph. So, magandang gabi po, Pastor Joseph, and magandang Mhm. gabi po sa lahat. And i-ask ko lang po sana kung halimbawa po ba ang meron po sa isang church po na pinag-uusapan po yung isang member po nila dahil po nakikitaan po nila na halimbawa po yung isang member po parang may polling po yung parang sila Sorry lang bro, pwedeng paulit? pong Kapag may meron po nakikitang siyang kausap po na isa pong brethren po, sila lang pong dalawa. Talking po sa pero ang pinag-uusapan naman po nila ay yung positive traits or halimbawa po yung nakita po nila yung isang brethren po nila na parang may calling po siya sa halimbawa po sa pagdidikot, sa pagpapastor. So, hindi po ba may tuturing na gossip pag halimbawa pag pinag-uusapan po nila kung ano po yung mabuting nakikita po nila dun sa ano po? kapatid. Ayun, no? Thank you dun, Ralph. So, ayan, thank you. Isa rin yan sa binanggit ni Barry York dun sa list natin na sabi niya, hindi daw gossip kapag you are protecting your neighbor's good name. Ito, actually, pinopromote pa nga eh. Pinopromote natin yung good name ng ating neighbor. Ina-honor natin sila, sinasabi natin yung kabutihan na biyaya yun ng Diyos sa kanila. So, hindi siya gossip. So, yung gossip ay bad report, bad news siya, behind someone's people's back, tapos siya ay out of a bad heart. Kung yun ay good report, hindi siya gossip. Kung yun ay out of the goodness of our heart, kasi hindi natin pag-uusapan yung kabutihan ng kapwa natin, kapatid, kung hindi out of new heart yun eh. So, hindi siya gossip. So, actually, yan ay
pinopromote at ini-encourage pa natin na kapag may pinag-uusapan tayo na mga kapatid ay nililift natin yung kanilang good testimonies. Ayan. So, baka may follow-up pa doon, Ralph. So, i-ask ko lang din po kung minsan po ba sa mga yung parang pag-share din po minsan po natin ng mga hinanakit po natin, mga yung kung halimbawa yung mga pinagdaraanan po ba natin is maaari may tendency rin po ba na ito po ay mai-gossip po ng iba? Sorry? Yung mga pinagdaraanan, yung mga hinanakit, ano yung pinaka-question? Yung kung halimbawa, ano po? Yung narinig ko is kapag may hinanakit, may pinagdaraanan, ano yung question doon? Yung parang ang gusto ko lang din pong i-point po kasi po minsan po yung may mga naririnig po ako na minsan po yung sa prayer meeting po parang minsan po nagiging ano rin po to. Minsan parang nagiging tool din po siya na imbis na ipag-pray po yung kapatid is parang pinagchichismisan pa po ng mga kapatiran po. Oo nga, no? Yun ang ano. Oo. Kaya normally, medyo hiwalay dapat yung mga private prayer concerns, no? Ang prayer meeting. Normally, pwede pag-pray yun, pero yung mga kingdom concerns, yung mga church mandates, ang ipag-pray, pagsulong ng kingdom, ng gospel, ipag-pray yung worship, ipag-pray yung benevolence, ayan, ipag-pray yung general well-being ng membership. Yun ang madalas dapat. Merong mga lugar para dyan, pero isa yan sa dapat na hinahandle ng mga nagli-lead ng prayer meeting. Dapat ang mga nagli-lead ng prayer meeting ay hindi hinahayaan na ganon. Pwede naman magbigay ng prayer concern, pero kapag medyo nagiging specific na, dapat ma-handle properly. Medyo hindi na maganda yan, kaya hindi dapat yan. Kaya nangyayari lang kasi pag ganun, madalas, yun nga, nabanggit kanina, nagrarant or nalalabas yung mga sa mga loob. Kasi walang kausap, hindi nakapag-usap, walang kausap, yung mga taong dapat nilang makausap, hindi nila nakakausap. Kaya minsan, sa mga times lang ng opportunity na kapagsalita sila, lahat nakalabas na. Kasi wala silang opportunity to talk about it. Kaya masaklap yun, pero hindi venue ang prayer meeting para lumaganap yung gossip. So privately dapat yun. So thank you, Don Ralph. So ayan. So sige, ihabol natin yung kay J-Lord saka kay Kiel. Tas last na si Kiel. Si J-Lord, ano po ang iiwasan kapag mag-confront po tayo ng tao regarding sa ikinakalat na gossip about sa atin at paano tayo mag-show ng grace sa kanila para hindi sila ma-intimidate sa confrontation? Ayan, so hindi natin may iwasan. Ang lahat ng confrontation ay intimidating. So hindi natin siya mapapababaw talaga eh. Hindi natin siya kahit anong gawin natin, ang confrontation, palagi yan na intimidating. Kaya merong sense talaga sa atin dapat na mas kumakapal yung balat natin. Kailangan mas kumakapal yung mga positively, yung mga mukha natin na magkaroon tayo ng heart para sa confrontation. Dahil totoo yan, hindi pwede yung balat sibuyas sa confrontation dahil necessary yun eh. Part ng love, part ng care, part ng pagsunod sa Diyos, yung hindi pagiging balat sibuyas. So, yes, show grace. Ibig sabihin, maging marahan. Hindi ito sigawan, hindi ito
hindi siya sumbatan. Ito ay time to clarify things. Pag kinonfront, anong nangyari? Bakit ganito ang nangyari? Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yung nangyari? So, kailangan maging plain and simple and transparent doon. Hindi pwede na hindi ma-intimidate. Ma-intimidating factor yun eh. Kaya nag-gossip eh. Kasi ayaw ma-intimidate. Kasi intimidating ang confrontation. So, pero yung isang factor doon na nabanggit na natin kanina is isama mo yung nagsabi. Kasi hindi natin malalaman na kunyari ako, hindi ko malalaman na may nag-gossip sa akin kung walang nagsabi. So, kailangan yung nagsabi sa akin, isama ko para walang loose ends. Walang loose end. Walang missing link na ito yung nangyari talaga. At yun napakahirap eh. Kaya habang maaga pa, maganda ma-confront na agad. So, grace, self-control, gentle voice, self-control sa emotions. So, ayun, yun ang kailangan natin gawin ng J-Lord. So, I think, okay na yun, J-Lord. Pero hindi natin maalis na may intimidating factor siya. Meron palagi yun. So, si Kiel last, paano po regarding courtship na secret muna na hindi ipapaalam sa iba? Kaso yung accountability partner mo, aksidente na nasabi sa iba. So, ayun, sumingaw sa iba. Paano i-deal yan? Medyo fishy sa akin to, Kiel. Dahil ang courtship ay hindi private. Hindi private yung courtship eh. Ang courtship ay dapat alam ng parents ng lalaki at alam din ng parents ng babae. At alam ito publicly. Kaya medyo off ako dito sa situation na ito dahil walang secret courtship. Kasi walang secret romance, walang secret love. Ang romantic pursuit ay public. Pinagpapaalam yan sa magulang. Merong blessing yung magulang sa lalaki na pwede na siya manligaw. May blessing yung anak na babae na pwede na siyang ligawan. Kailangan ng blessing yon dahil ang point ng courtship ay marriage. Hindi boyfriend at girlfriend. So hindi ito usapin ng accountability partner lang kung hindi ito ay isang public event. Accountability partner, that's good. Pero ang first na may accountability tayo ay sa parents natin at sa usapin naman ng church ay sa mga leader sa church, mga pastors. Ayan. So yun yung mga dapat na nakakaalam primarily. Walang ligawan dapat na nangyayari nang hindi alam. Hindi safe yun, hindi wise yun, hindi biblical yun. Public. So hindi siya dapat isi-secret. So yung accountability partner na accident na sabi sa iba, hindi rin hindi dapat siya nangyayari pero public talaga siya eh. Hindi siya private event. So anyway, baka may ibang topic na yon, Kiel. Pero no. Sige. Thank you po, Pastor. Naisip ko lang. Parang naglaro lang sa isip ko po. Thank you po. Yes, okay. So, ang sabihin mo doon sa pastor. Sige, at least na-clarify na yan, Kiel, no? Para hindi na mangyari. na walang secret na. Sige po, manalangin tayo. Let's pray. Pray, Ama namin, Diyos na dakila, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa iyong biyaya at grasya. Nihiling po namin ang grace nyo sa amin ngayong gabi, sa mga nakadalo kanina, na wala na ngayon, na nag-out na, at nag-log out na, at maging sa mga nananatili ngayon, nihiling po namin ang biyaya at grasya nyo. Sana po, Ama, ay bigyan niyo po kami ng repentant heart na i-confess sa iyo ang gossip, at ganoon din, bigyan mo kami ng sanctifying grace, para ganoon din kami ay lumayo at magkaroon ng
ng mortification, ng gossip, at cultivation ng graces, ng honoring the reputation of others. Pagpalain niyo po ang mga kasama namin ngayon, mga magtatrabaho pa, may gagawin pa, at maging sa kanila na magpapahinga na. Palain niyo po sila Leslie, sila Deacon Gino and Ate Lizelle, sila J. Lord, sila CJ, and Gisadio family, kala Irish, kala Monica, kala Hermar, sa Danyo Couple, kay Ralph, kay Kiel, kay Arvin and Arwin, kay Jovet, sa Mata family, kala sa Season family, kala Brother Dennis, kala Charlene, kala Deacon Marlon and Morales family, kala Brian and Cabaluna family, kala Lindy, kala Paul, kala Mama Vicky, kala Sydney, and sa Benoria family, kala Blessed and Ed, at kay Rosana. Maraming salamat po aming Ama. Pagpalain niyo po kami at maging edipikasyon ito, paalala, at muli tayo tumingi kami sa iyo at iyong salita. We praise you and we glorify your most blessed and precious truth, O God. We ask this in the name of Jesus. Amen.